Paano mo alam na ang isang sign galing sa Diyos? Marami kasi sa atin humihingi ng sign o tanda sa Diyos. Di po ba? Pag tayo ay gagawa ng isang major decision sa ating buhay. Halimbawa na lang, Lord, bigyan mo ko ng sign. Kung itong lalaking ito na nanliligaw sa akin, siya talaga yung tama para sa akin. Meron din mga iba humihingi ng sign, Lord, bigyan mo ko ng sign kung hihiwalayan ko na ba itong aking asawa. Humihingi ng sign kung ako ba ay mananatili sa aking trabaho o bibigyan ba ako ng sign ng Diyos na oras na para umalis sa trabaho para mag-business. Lord, ano ba yung sign na itong trabahong ito ay talagang tama para sa akin? Meron po bang sign, Panginoon, na kailangan ko nang umalis, mag-abroad para sa aking pamilya? Bago po tayo humingi ng sign, ito po yung unang tandaan natin. Not all of the signs here on earth are from God. Amen? Kailangan nating intindihin yun. Hindi lahat ng tanda na makikita mo galing sa Diyos. May mga ibang tanda dyan galing sa demonyo, galing sa masama. Halimbawa na lang po, may nag-text po sa akin. Pagkabasa ko, ito po yung sabi. Dahil nabasa mo ang text na ito, sign ito na ikaw ay magkasino. Click ang link para sa online casino. Is that a sign from God? Mag-uumpisa na po ba ako magkasino? Sabi niya, yun daw yung sign eh. Pag ikaw ay napadaan sa mga patay-sindi at nakikita mo yung mga magagandang dalaga, magagandang babae doon, pwede mong sabihin, ay, yan na yung sign para ako ay mambabae. Pwede natin sabihin yun. Pag habang nagdadrive ka, nakakita ka ng billboard, crispy pata, sisig. Alam mo, mataas ang kolesterol mo. Alam mo, tumataas ang presyon mo. Alam mo, may sakit ka sa puso. Pero nakita mo yung billboard, ito yung sign. Gusto ng Diyos. Kumain ako ng crispy pata at ng sisig ngayon. Ganun po ba? Kailangan nating maunawaan. Hindi lahat ng mga sign, tanda, galing sa Diyos. Meron mga sign dyan, galing talaga sa demonyo, sa masama. At gusto ng demonyo, gusto ng masama, na tayo ay mapasama. Naglalagay ng mga sign ng tanda ang demonyo para tayo ay malayo sa Diyos at mawala ang ating kabanalan. Kaya napakahalagang itanong paano ko malalaman na ang sign na ito galing talaga sa Diyos? Una, we have to pray over it. We have to talk to God about it. Huwag kang gagawa ng desisyon na hindi mo pinagdasal. Huwag kang gagawa ng aksyon base lang sa iyong kaalaman, base lang sa iyong nararamdaman. Dahil nga, nakasulat sa Biblia, di ba? The heart is the most deceitful of all. Maaaring nararamdaman mo, tama, pero ang mismong puso mo, niloloko ka, nililinlang ka. And we should not also lean on our own understanding. Why is that? Dahil limitado lang ang ating nakikita. Di po ba? We cannot really see our future, what will happen in the future. Only God knows that. Kaya napakahalaga na pag tayo ay nagdadasal, tinatanong natin sa Diyos, hinihingi natin ang karunungan, ang kaalaman galing sa banal na Espiritu. Pag ikaw ay nagdasal, hinihingi mo sa Diyos, gagawin niyang mas maliwanag kung ang mga sign ba tama o mali. Pray over it. Do not make a decision without praying over it. But secondly, ask also this question, ito bang sign na ito makakabuti sa akin? Alam na alam mo na ang isang sign, isang tanda galing sa Diyos kung gagawin kang mas mabuting tao. Most especially if that sign will help you to save your soul, to better your soul. But thirdly and lastly, you should also look at the sign. If that sign brings you closer to God. Kung nilalayo ka naman sa Diyos, nung iyong magiging desisyon, hindi magandang desisyon yan. Kahit na sabihin niyo po, Father, magiging mayaman ako dito.
Hindi. Kung yan hindi naman makakatulong sa pagiging mabuti mong tao, at kung yan magiging hadlang sa iyong paglapit sa Diyos, that is not a good sign. That is not a sign coming from God. Amen? Remember that. Whenever we are faced in making a decision and whenever we ask God for a sign, we should pray. We should ask, is this good for my soul? Will it make me better? But thirdly, will it make me closer to God? Alam niyo po, pag gumagawa ako ng homilya, ng aking sermon, I always ask God this question: Lord, what do you want me to say to your people? Ano po ba yung gusto niyong sabihin ko para sa iyong bayan, para sa mga tao, para sa mga minamahal mo? At alam niyo po, pagkatapos kong magdasal ng ganyan, ang Diyos, magpapakita siya ng sign. May ipapaisip siya sa akin, may papadala siyang tao sa akin, may ipapakita siya sa akin na isang karanasan. I never make my homilies without praying and asking that question. Dahil pag hindi po ako nagdasal ng ganyan, pag hindi ko tinanong sa Diyos, alam niyo po yung karanasan ko, I make lousy homilies. Ang pangit-pangit ng aking ginagawang humilya. Kahit ako, hindi ko maintindihan. Kasi hindi ko sinangguni sa Diyos kasi hindi ko tinanong sa Diyos There may be signs, there may be experiences that I will be telling to people, but they are not from God. And those are the wrong signs. Kaya nga, minsan may mga ibang tao sabi nila, Father, you are God-sent. Father, salamat, pinadala ka ng Diyos. Opo, pinadala lang ako ng Diyos, pero wag nating kalimutan, ang Diyos talaga ang pinagmulan. Kaya nga, ikaw ba ay humihingi ng sign? Gusto mo makasigurado? Magdasal tayo. Naway sundan lang natin yung nakakabuti sa atin at naway gawin natin yung nakakapaglapit sa atin sa Diyos.